Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong 9 of Pentacles, Queen of Pentacles, 6 of Pentacles. So, bida natin ay babae. Pwede rin lalaki kung kung introvert. Okay? Babae ang bida natin, pwede rin sa lalaki kung introvert. Okay? Maganda tong dalawang card, oh. So, sabihin natin magandang takbo ng career niya dito sa 9 of Pentacles. Kaya lang kasi bumalik siya no? Pero maganda rin naman to. Kaya lang kasi from 9 naging 6. So, ang dating sa akin sa period na to, maganda ko i-clarify natin kasi nahirapan ako ipagdugtong Ano ba itong 9 of Pentacles na yan? Knight of Wands. So, ang dating sa akin, reckless spending ay posible. So, pag sinabi mo reckless spending, magiging magastos ang period na to, whether dahil sa luho or dahil sa mga emergency expenses. Sa madaling salita, madaming babayaran ang iba sa inyo sa period na to, pero malaki ang chance na doon mapupunta sa luho kasi luxury rin to ito kasi pagka daredevil, reckless, kaya nga reckless spending kasi ito ay money rin, pero hindi siya katulad ng 10 of Pentacles na wealth talaga sobrang dami. Ito kasi sapat lang para sa mga babayarin na may extra para sa luho. Yung kasing 10 of Pentacles, established ka na dun sabi natin yung mga may kumpanya, may business, dun papasok. Maganda yung takbo ng income. Kasi itong 9 of Pentacles, on the way pa lang sa 10 So, hindi mo pa rin masabi na established. Although may pera. Anyways, yun nga. Mukhang magagastos ang savings for some reason. Malaki ang chance na kundi nga sa emergency expenses doon sa luho, pero malaki ang chance na doon sa luho. So, yung bida natin ay babae, di ba? Babae o lalaki kung introvert. Pwede ring nanay na siya. Nanay o tatay, kasal, mayaman, may business. Kung walang business, may trabaho. Nasa 40 pataas ang edad. Alin man dyan sa mga clue ko. Yung tatama ng reading na to, or posibleng tamaan. Ngayon, kahit na nabawasan ng pera dito, ito maganda may balik. Kaya siguro bumalik sa 6. 9 na bumalik sa 6. Kasi ito ay
pera rin naman. Kaya lang pag kasi 6, small amount of money. Yung 10, big amount of money. Ito kasi small amount. Pero at least, di ba nagkapera? Or ito yung small opportunity. So again, small blessing. Small money. Pwede rin namang new career opportunities. Diyan sa 6 of Pentacles. So, ano pang mabubuo ko sa 6 of Pentacles? Sabihin natin may marireceive na something. Ang iba sa inyo, food, gifts, or anything na tangible or mahawakan na magpapasaya sa iba sa inyo, or baka may mag-donate sa inyo, or for some reason swertein yung iba sa inyo at bigyan sila ng pera ng someone na malapit sa kanila for some reason, siguro dahil nagkapera yung tao kaya inambunan yung iba sa inyo, or wala lang, kind lang sila kaya nagbigay ng pera. Or balato. Sabihin natin magiging mabait or generous yung employer for some reason. Unexpected money. Babayaran ng mga babayarin. Diyan sa 6 of Pentacles. So, hindi naman to love reading Madali tayo natapos, Ngayon, since di naman siya love reading, di ba? Di walang clue. Kasi yung mga clue natin, yung mga zodiac sign description, para lang yun sa mga nasa relationship. Pero since career reading to, dito na tayo sa susunod na scenario. Pero taro pa rin. For this time, may kodigo. Saka, dito may tawag dito, reverse cards. Hindi kasi ako nagbabasa ng reverse. Dahil gumugulo yung utak ko. Nalilito ko. Pero dito merong cheat code. Di maganda, di ba? Saka para maiba lang. New information. Maganda rin yung ganun na nagiging open tayo sa changes. Diba? Innovation. Ito tumalsik. Tingnan natin ano ba yan. So, ibang senaryo, bakit naman ganyan? Sumakit yung ulo ng tao dito. Ito, baliktad tong dalawa. Ito, 9 of Swords, di ba? Baliktad tong dalawa. 2 of Swords at Hangman. Ayun. Ito, tingnan natin to. Kaya ko dinagdagan ng isa pang card kasi nabasa ko dito, sabi di ata kita. Hindi kita. Kaya dinagdagan ko ng card kasi sabi dito theft, dispute, jealousy. Ano yun? Sabi ko, sa isip ko, medyo nakulangan ako sa information. Kaya yun, nagdagdag ako. Theft din to 'di ba? Ninakaw nga niya yung mga source dun sa
mga tao na nakatira sa tent. Kung ganito din lang, baka third party or nanakawan talaga. Dagdagan ko ng iba pang information para makonect natin. Bago tayo magtuloy dito sa dalawa, sana maalala ko kasi ang daming cards kasi minsan nakakalimutan ko na. Pero kailangan kasi ng mga detalyado, mga detalye ba? Detalyado kasi ako. Meron dito. Since wala naman lumabas dito detalye na pwede magsabi na, oh, may third party to. More like stealing to. So beware. Beware sa possible theft. Grabe rin kung araw to, sa araw mismo. Sa bagay, sa panahon ngayon, wala nang pinipili ang krimen. Diba? Mapaaraw yan o gabi. Pero madalas sa gabi. Pero ngayon, sa panahon ngayon, kahit nga gabi. Kahit nga araw Diba? Kahit nga may CCTV pa. Malapit ang mga tao ngayon. So, mangyayari tong theft. Kasi, inisip ko, ano ba to? Third party. Nagdagdag na ako. Umuulit yung theft. Ngayon, bahay, ba't may babae? Either, babae yung nakatira doon, malamang, marami sila doon. O babae yung mananakawan, o babae yung magnanakaw. Yun lang yun. Kasi may tayo gender. Either siya yung mananakawan, o siya yung, itong babaeng to yung magnanakaw mismo. Ngayon, mangyayari itong theft, or pagnanakaw sa araw. Akit bahay, grabe rin naman araw, no? Sa bagay, sabi ko nga kanina, ang krimen ngayon, wala nang specific na oras. Lalo sa ibang bansa. Mag-ingat na lang. Kasi ang theft, hindi mo rin masasabi kung sa maglilid yan. Minsan nga naglilid sa homicide. Lalo't nanlaban yung may-ari. May-ari ng bahay. Kaya mag-ingat, maganda nga talaga na karoon ng CCTV o kung walang pera kasi syempre magastos yan. Karoon na lang ng pet. Ngayon, magastos pa rin yung pet. Di double lock. Mag-double lock yun na lang. Lock na lang. Padlock. Or ilock maigi ang mga dapat ilock. Kasi hindi rin natin masabi, baka kasi inside job to. Pwede rin. Or sariling kapamilya. Yung may pagka-kleptomaniac. Yung malikot kamay. So again, maaring mawalan ng gamit ang iba sa inyo na babae or ito yung magnanakaw babae. Yan dating. Kung mangyari man to at sumakto na sa araw na wala, yun na yun, may detalye tayo na ganoon. Pero i-connect na natin dito sa tarot. So dito na papasok yung nagkamali ng tiwala.
dito sa Two of Swords. Yung kumbaga nagtiwala siya sa tao, yung pala hindi mapagkakatiwalaan. Kamali siya ng desisyon, in short. Ngayon, since nawalan nga siya ng ng gamit na para bang mapoprostrate siya, nakalagay dun, frustrated action. Mapoprostrate siya syempre kasi gusto niya mahanap yung gamit niya, or sabihin natin ano nga ba itong Hanged Man kung baliktad. So bukod doon sa mapuprostrate, ibang detalye dito sa baliktad na Hanged Man ay sabihin nating mapupunta siya sa sitwasyon na nahang pa rin kahit nabaliktad. Stand still din daw to na para bang mapupunta siya sa sitwasyon na hindi niya alam kung sino yung kumuha, pero may detalye na nga tayo dito, babae. Okay, maaring babae. Sabihin natin lalaki nanonood, edi babae. Kung babae yung nanonood, edi babae nga rin yung detalye natin dito. Or baka babae mismo na cancer yung maging victim ng theft nga. So ganun, mapuprostrate, or sabihin natin mapupunta siya sa sitwasyon na hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi niya alam kung sinong sisisihin niya, pero may clue na nga tayo dito. Okay. Yan dating dito. Anyways, tapos na tayo dito sa part na yan. Di rin naman siya love reading, no? Literal na general reading. So dito naman tayo sa general prediction. Ano pang masasabi nito? Ibang senaryo ulit. Well, pag ganito yung sitwasyon, maaaring mapalayo ang iba sa inyo for some reason sa kanilang pet. Siguro dahil magta-travel sila, or madalas nilang di kasama for some reasons. So yun nga ang naisip ko, traveling, or lagi nasa workplace. Madalas nasa workplace. Busy, na hindi na maharap ang pet. Ngayon, ibang case, all of a sudden, biglang magiging cold yung pet. Pet sa iba sa inyo. Yung pala may dinaramdam. Kaya pay attention. Kung sakali man na maging mailap, or naging cold, or matamlay yung pet, pay attention, baka may sakit nga. Ngayon, sabihin natin yung iba sa inyo ay magkakaroon ng pet na galing pa sa malayong lugar. Binili niya sa malayong lugar, baka sa abroad.
May ganun kasing tao. Mayaman. Afford nilang bumili ng pet mula sa abroad. Or baka may magbibigay ng pet. Sa iba sa inyo, mula sa malayong lugar, so ganun, or bibili ng pet. So yung pet store ay malayo, sobrang layo sa bahay ng iba sa inyo. So case to case basis kasi pinag-combine ko lang. Pets distance, gambling. Pag ganito yung combination, mag-ingat daw sa pag-gamble ng luck, lalo na sa topic ng pera. So again, may caution tayo. Huwag masyadong impulsive sa decision making, lalo na sa topic ng pera. Or literal na dahil sa gambling. May iba kasi na nalululong sa ganyan. So beware. Etong huling spread, pero hindi pa to yung last deck. Kasi may last deck pa tayo. Yun ay general advice. Pero sa case na to, nakalagay air sign. Liar? Oh my God. Baka ito na yung magnanakaw. Hindi natin masabi. Gemini, Libra, Aquarius. So, ito sinungaling. Or kung di man siya yung magnanakaw kanina, di mag-ingat. Mag-ingat ang Cancer sa isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Kasi nga, may babala tayo. Sabi, liar. Be careful of someone sneaky. Katabi niya, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. So, siya yung, itong isa sa mga yan ang probable liar na baka ma-encounter ng mga Cancer sa period na to. So, beware. Ngayon, dito na tayo sa sinasabi kong last deck na may kinalaman sa general advice sa period na to. Babasahin ko na lang to, kukuha lang ako dito ng 3 card. Basahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Nasobra naman. Ayan. Kaya na, nasobran sa Zoom, pero okay na yan, no? 11-11. 11-11 is an important number for twin flames, symbolizing harmony and balance in soulmates. Ito maganda. Reconciliation. Learn to reconcile with yourself. Sa sarili pala to. Makipagbati sa sarili. Kailangan din talaga yan. Hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili. Sarili din. Diyan papasok yung acceptance. Anyways, ito only. True love. True love appears when you least expect it. Wow, ito na siguro ang pinakamaganda sa 3 to. Maganda rin pala to. 11-11, di ba? Sa bagay, maganda rin naman to. Pero mas maganda tong 2. Baka yung true love by twin flame. O soulmate. But anyways. Hanggang dito na lang. Goodbye. For now.